Ano kaya? Man. Karong bago ka, gahapon ko na. Good day guys, and welcome back ulit sa ating channel for today's video. Kawasaki Bajaj City 100 ay nagkaroon ng problema sa kanyang makina. Sabi nila guys, ito daw ay nagkaroon ng lagotok o para kakaibang tunog sa kanyang makina. At naputol din ang kanyang return spring, you know. Ayan, tinagyan lang ng rubber, no. So, kailangan muna natin guys pakinggan ang loob ng kanyang makina, no. Kasi nagkaroon din ng ingay kapag hindi nakapiga ang kanyang makina. Kapag piniga is nawala ang kanyang ingay ng kanyang makina. So, natin yung susi at pandarin natin ang kanyang motor. Let's go! You know, may lagotok sa kanyang makina guys, no? Kapag naka-normal ang andar at hindi natin napiga ang kanyang clutch. So, pigain mo natin ang kanyang clutch guys. Yun, nakapiga na. Nawala ang ingay ng kanyang makina guys. Na-minimize ang ingay ng kanyang makina. Ibig sabihin, may problema ang kanyang clutch guys, no? Kapag normal lang ang andar is may tunog siya o lagotok. Pero kapag nakapiga is nagkaroon ng pag-slow mo o nawala, eliminate ang ingay o na-minimize. So, patayin mo natin ang kanyang motor. At siyempre, kailangan natin baklasin ang kanyang clutch, guys. Para ma-confirm natin kung anong problema meron ang kanyang makina. So, kung meron kayong ideya, alam na natin kung anong problema meron ang kanyang motor. Kundi nasa kanyang clutch housing. So, ito yung kadalasang issue ng mga Bajaj City 100. Maya-maya, guys, marireveal natin ang problema ng kanyang motor once matanggal natin ang lahat ng mga bolt sa kanyang crankcase. So, lahat ng mga bolt na makita natin, tanggalin natin, guys. So, next, tanggalin natin ang kanyang clutch. Kasi dyan po nakatouch sa crankcase ang kanyang clutch. Tapos, pwede na natin pukpukin ang kanyang crankcase cover gamit ang ating rubber mallet. So, may idea na guys, no? Kung anong problema ng kanyang motor. Walang iba kundi ang kanyang clutch housing. Kasi kapag piniga or hinawakan mo kanyang clutch na minimize ang ingay, pero kapag wala, normal andar, may kakabang tunog o parang lagutok. Yun po ang kinabahala ni owner. So, kaya nagpasya siya na ipasilip ang kanyang makina. Since magpapalitin tayo ng return spring ng kanyang kickstarter, pasabay na rin konsulta kung anong ingay mayroon ang kanyang makina. So, ito yung moment of truth. So, check natin muna ang kanyang centrifugal. So, goods din naman ang kanyang centrifugal. Ito sa clutch housing, hawakan natin. Kung hindi ba siya maalog. Ayun ang laking alog. So, confirm na confirm ang ating hinala. Sa clutch housing ang problema ng kanyang motor. Ano ba ang rason kung bakit nagkaroon ng alog ang ating clutch housing? Dahil yan guys, meron yang bearing sa likod ng kanyang clutch housing. Dala po ang bearing, klaseng bearing na connect sa ating clutch housing. Kasi po itong clutch housing na connect sa ating main shafting ng ating transmission. Sa ating transmission, meron yang needle stick bearing sa dulo. At sa harap naman niya is meron siyang ball bearing. So kapag ang dalawang yan na nagkaroon ng sira, automatic, apektado ang ating clutch housing. Umaalog yan. So para masimulan natin yung trabaho, tanggalin tayo ng 3 bolt sa kanyang centrifugal. Kapag matanggal yung 3 bolt na kanyang centrifugal, sikwatin natin yung kanyang cover. Yan, pinahirapan pa tayo. Kasi nga, virgin na virgin pa ang kanyang motor. At ito po guys, ay never pang nabaklas, no? Kahit sa clutch head at saka sa kanyang stator, first time pang nabaklas. So, tayo pa po ang nakahawak sa kanyang makina. So, tanggalin natin ang kanyang castle nut. Gamit ang ating castle wrench na 19mm. So, yan. Natanggal na natin siya. Kapag matanggal natin yung nut, pwede natin siyang hilain ang kanyang centrifugal assembly. So, may maliit na nakunya yan guys ha. Kapag nahulog, kunin nyo. So, next naman, tanggalin natin ang nut ng kanyang clutch housing gamit ang ating 9mm na socket. Klarong-klarong alog talaga guys. Kaya nag-iingay ang ating makina kapag pinatakbo. So, kapag matanggal natin ang kanyang nut, pwede natin bunutin ang kanyang buong clutch housing. Clutch housing pala.
So, ito na yon. Ito na yon. Jeng, jeng, jeng. Makita na natin ang sitwasyon ng kanyang shafting ng kanyang transmission. So, yan. Meron siyang bushing. Kunin natin ang kanyang bushing, guys. Baka mahulog. At alugin natin ang kanyang clutch housing. Halos ng mga Bajaj City 100, guys, ay naka-experience ng ganitong senaryo. Walang exempted kapag umabot na sa mga siguro 4 to 6 years. Depende na rin yan kung paano natin ginamit ang ating unit, no? Kapag sobrang bigat ng karga ng ating motor, isa na rin yan sa nagpapababa sa lifespan ng ating mga bearings, no, sa ating mga badya. So yan, klarong alog. May tama na rin ang kanyang bearing o clutch bearing. Yan po yung bearing na yan. Yan po sa yung dahilan kung bakit nag-aalog. At isa sa talagang napuruhan nito ay ang kanyang needle bearing sa kanyang likuran. Ang gagawin natin, guys, ay need natin siyang i-overhaul para ma-confirm na rin natin kung may tama na rin ang kanyang needle bearing. Need natin palitan ang dalawang yan para manumbalik ang tunog ng ating makina at hindi na siya magkaroon ng lagatok kapag sa normal na andar at nawala naman ito kapag piniga natin ang kanyang clutch. So, kailangan natin baklasin ang kanyang cylinder head at ang kanyang cylinder block, kanyang magneto, stator para may baba natin ang kanyang makina at may wala natin ang dalawang crankcase. So, shout out kay owner. Salamat boss sa tiwala at pagpunta sa ating bahay. So, ngayon guys ay home service tayo, no? Nandito tayo sa ating bahay at muna tayo sa ating shop. So, tanggalin natin ang kanyang takip ng kanyang timing chain. Yun, nahulog pa dahil nga may init pa ang kanyang makina. Ang cover ng kanyang magneto, may 4 na bolt, 5 na bolt na yan na tatanggalin natin. So, kapag matanggal na natin ang cover ng kanyang magneto, next naman ay tanggalin natin ng siyempre ang kanyang nut ng kanyang magneto, guys. Huwag na natin ang kanyang nut, tanggalin na natin, guys. At next, ilagay na natin ang ating puller. Ang puller natin gagamitin ay TMX type na pang counterclockwise ang paghigpit ng ating puller. So, kabaliktaran po ang kanyang paghigpit, guys, pa counterclockwise. Before natin tuluyan tanggalin ang kanyang magneto, ay papakita sa inyo, guys, kung ano ang timing ng ating magneto. So, nakita nyo ang arrow na yan at guhit na yan, yan po ang kanyang timing mark. Yung may letter T na yan. At the same time, yung guhit sa ating camshaft bracket at arrow din sa ating makina, yun o, nasa taas na yan. Dapat po nagka-coincide na yan. Yan po ang tamang timing ng ating camshaft bracket. Ito po ay napakahalaga. Lalo-lalo na sa mga nag-DIY, no? At baguhan pa lang sa pagbaklas ng Kawasaki Bajaj City 100 sa kanyang timing mark. Para kapag nag-assemble kayo at nag-bart ng timing chain, ay alam nyo na kung ano ang tamang timing ng ating magneto at camshaft bracket. So, pwede natin tanggalin ang kanyang magneto, guys. Gagamit muna tayo ng adjustable para pang depensa na hindi iikot ang ating puller. Siyempre, kailangan natin siyang higpitan para hindi magkaroon ng pag-slide sa ating thread ng ating magneto. Tapos, kapag goods na at mahigpit na ang ating puller, saka natin ilagay yung stud bolt niya na malaki o bolt sa gitna ng ating puller. Since 17mm po ang ulo ng ating bolt, kailangan gagamit tayo ng back wrench. Para meron sa alog o parang vibration sa ating magneto since first time pa natanggal, kailangan natin siyang umpugin gamit ang ating martilyo. Yan po ay malaking tulong sa pagtanggal ng ating magneto. Lalo na ito ay first time pa lang. Kasi kadalasan ng mga magneto ng mga Bajaj City 100 ay sobrang higpit talaga o sobrang kapit na kapit. Lalo na sa mga first time at never pang napaklas ang magneto. So, pupukin natin ng kaunti, guys. Pang vibrate lang, no? Pang alog lang sa ating magneto. Tapos, saka natin pupukin ang ating 6mm na back wrench. 17mm na back wrench. Yan. Bininas tayo, guys. At natanggal naman ang kanyang magneto na medyo hindi tayo pinawisan ng marami. So, yun ang pinaka-importante, guys. So, tanggalin na natin ang puller. At pagkatapos ay tanggalin na rin natin ang ating magneto. Dito natin makita ang kanyang stator assembly, guys, no? Nakakapaloob sa kanyang magneto. Medyo may kainitan pa. Natin sapinan ng basahan. So yun, ito na nga ang kanyang stator assembly. Meron siyang 3 allen na bolt dyan, guys, na parang nakatriangle ang posisyon, no?
So, kailangan tanggalin natin ang alin na bolt na yan na 5mm gamit ng ating impact na alin. So, ito yung medyo may kahirapan guys, no, na kasunod ng ating magneto. Kasi nga, since never pa ito na baklas, maaring kapit na kapit ang kanyang backplate. Ito yung kadalasang problema na ma-encounter natin sa Bajaj CT100. Ang kanyang stator assembly. Kung paano natin baklasin ang kanyang backplate na hindi natin masisira ang mga bahagi ng mga pisa nito. So, meron tayong mga technique guys, no, mga tips, mga simple lang pero epektibo. Since itong motor nito ay never pang nagalaw at tayo pa ang unang nakagalaw. So, ito lang gawin nyo guys, no. Kuha lang kayo ng mga flat screw. Maliit. Tsaka malaki. Binili ko ng flat screw available kayo. Tapos, unti-unti nyo siyang galawin. Na, huwag nyo lang pilitin guys. Basta, habaan nyo lang ang pasensya nyo. Bawat kanto, galawin nyo lang siya. Kasi, bilog po ang backplate ng ating Bajaj CT100. Okay. So, kapag gumalaw na yan guys, yan po ay palatandaan na tulad yan. Di ba? Gumalaw na siya, umiikot na siya. Palatandaan niya na maaring matanggal na ang kanyang backplate. Basta, habaan nyo lang pasensya. Huwag nyo lang bilisan. Ang importante isip natin mabaklas ang kanyang backplate. Since gumalaw na siya, may tendency na ilang minuto ay matatanggal natin ang kanyang backplate. So, dito na guys, no, kailangan natin gagamit ng vice grip para mahila natin ng konti palabas ang kanyang backplate sabay sikwat ng flat screw. Okay. Yun. Yan ang mga sikretong malapit natin kung paano natin tanggalin ang kanyang backplate na hindi tayo makadisgrasya sa kanyang stator assembly. Tanggalin natin ang kanyang neutral wire guys, indicator. So, ilagay mo natin at isang tabi mo natin ang kanyang stator assembly. Next natin gawin ay tanggalin natin ang kanyang timing chain. So, before natin matanggal ang kanyang timing chain, ay dapat tanggalin natin ang dalawang bolt na yan sa ilalim ng kanyang plate at dalawang bolt sa kanyang tensioner chain guide para hindi tayo mahirapan i-pull out ang kanyang timing chain guys. Double check natin ang kanyang timing chain kasi medyo maluwag siya. At sabi nyo na medyo may counting lagitik daw ang kanyang makina. So possible itong timing chain din, no? May problema na rin ng kaunti. Luwagan muna natin ang bolt sa kanyang camshaft sprocket. Saka natin tanggalin ang dalawang bolt sa kanyang tensioner chain guide. So kailangan luwagan natin yan guys, no? Kasi kapag nahirapan tayong palabasin ang kanyang timing chain, so pwede natin tanggalin ang bolt na yan at iangat ang kanyang chain guide. Para hindi tayo mahirapan, i-pull out ang kanyang timing chain. So, tanggalin natin ang dalawang bolt sa kanyang plate, sa guide ng kanyang timing chain. To make sure na hindi mahulog yung bolt sa butas na yan, kasi mayroong butas yan guys na parang oil return. Kailangan lagyan mo natin ng basahan, no? Para hindi mabirya ang ating trabaho. Baka mahulog pa yung bolt na yan sa ilalim. So, siyempre para matanggal yan, gagamit tayo ng impact wrench, no? Long legendary tools natin. So, yun. So, pwede natin tanggalin ang kanyang bolt. Medyo maigpit pa po ang kapit ng ating timing chain, guys. Para hindi tayo mahirapan sikotin yan, kailangan nating luwagan ang kanyang tensioner tosser. Okay. So, sa pagluwag ng kanyang tensioner tosser, guys, kailangan natin tanggalin ang takip ng 6mm na bolt. So, ang pag-ikot ng ating tosser guys ay pa-clockwise. Paakyat. Para yung timing chain is meron na siyang paggalaw sa loob ng ating block. So, clockwise po ang paangat ng ating tosser. So, kapag may angat na natin yan, gamit ang maliit na flat screw, saka natin sikotin ang kanyang timing chain. Kasi hindi natin mahirapan guys sa sikotin niya kasi wala nang tumutulak sa kanya. Yun, di ba? So, depende na sa inyo kung pwede nyo sa taas ipadaan yung timing chain, pwede din sa ilalim. Basta nasa inyo yan kung saan kayo komportable, paano bunutin ang timing chain. Next is tanggalin natin ang 4 na stud bolt sa kanyang cylinder head guys.
Kahit saan, una nyo tanggalin, walang problema, no? Kapag matanggal natin yun o maluwagan natin yung apat na stud bolt ng kanyang cylinder head, so ang next ating gawin guys, yung dalawa namang stud bolt na maliit sa kanyang cylinder head guys, yung 6mm na stud bolt. So gagamit tayo ng 10mm na T-wrench. So huwag niyo kalimutan guys, meron niyang washer na bronze ha, baka mahulog eh. So kapag matanggal natin yung dalawang stud bolt na maliit at saka yung apat na stud bolt, pwede natin unti-unting sikwatin ang kanyang cylinder head. So kapag masikot natin ang kanyang cylinder head, yun namang stud bolt na hindi pa natin mabunot dahil natamaan ang ating chassis, unti-unti natin siyang hilain pataas. So yan, natanggal natin ang kanyang cylinder head. So goods naman ang kanyang combustion guys, no? Maganda ang kanyang sunog. Next naman is tanggal natin ang kanyang tensioner chain guide. Pwede sa taas, pwede rin sa ilalim natin bunutin. At next naman ang kanyang cylinder block. So double check din natin ang kanyang liner guys na mamaya. So far goods naman ang kanyang liner. Pwede pa to. Wow! So since ang issue naman ng kanyang motor ay ang kalog, tanggalin ang kanyang lock sa kanyang pin, kanyang piston guys. Pagkatapos pwede natin unti-unti pupukin ang kanyang pin palabas para makuha na natin ang kanyang piston. So yan ang kadali guys. So natanggal natin, goods din ang kanyang piston, wala naman siya masyadong gas-gas, no? At gumagalaw pa rin ang kanyang mga compression ring. It means goods para ang kanyang mga piston ring guys. So ibaba na natin ang kanyang makina para mabaklas natin ang hindi pa nabaklas. Next naman ang kanyang alin na bolt sa kanyang gear drum assembly. Ito yung para sa kanyang change pedal guys ha. Kapag mabunot na natin yung alin na bolt na yan, pwede na natin mabunot ang kanyang change pedal assembly guys. So yan, ganyan ka-smooth. Next naman is yung mga 5 pin ng kanyang gear drum. Yung sa selection niya guys, no? Yung 5 pin na yan. Tapos yung washer o bilog na washer sa kanyang gear drum. Yan, yung nabunot natin guys. Na may kasamang star. May star pa yan. Yan ang kanyang star. Yun. Tapos, tanggalin din natin ang kanyang stopper guys. Ang kanyang bearing, no? Yung sa kanyang transmission. Kasi dyan po natin i-pull out ang kanyang bearing o palabasin. Need natin palitan yan guys kasi isa yun sa dahilan kung bakit nagkaroon ng alog ang ating transmission. May stopper yan na plain set. Tapos dyan din nakalagay yung parang arm niya sa ating selector, sa ating gear drum. Tapos meron niyang bolt na kailangan natin gumagamit ng impact wrench sa stopper ng ating bearing. Yan guys, oh. So gamit tayo dyan ng impact wrench. Kasi yung sa babaw na bolt is, ang ginagamit natin ay T-wrench na 10mm. So yun, tanggal na natin siya guys. So ngayon, baliktarin na natin ang kanyang makina. Since natanggal natin lang lahat, ang dapat natin tanggalin sa kanyang clutch. So yung gear naman guys sa kanyang crankshaft, tanggalin din natin yan, no? So lahat ng mga bolt na makita natin sa kanyang makina guys, tanggalin natin. Wala tayong dapat pang iiwan dyan. Para maiwalay na natin ang dalawang crankcase, ang left at saka right. Itong motor ni Bossing ay never pang nabuksan at never pang na-overhaul. Kahit top overhaul is wala pang nangyari kahit sa clutch, stator. So ibig sabihin, tayo pa ang nakabaklas ng kanyang makina at tayo pa ang hawak ng kanyang makina guys. Ganyan po kadumi, no? Ang kanyang parte sa kanyang sprocket. Normal yan sa mga motor guys kasi nagkaroon dyan ng mga oil o sa kadena, no? Kaya dyan naging madumi ang part na yan sa mga Bajaj City 100. Yun, naiwalay na natin na unti-unti ang kanyang makina guys. Pwede natin unti-unting sikwatin ang kanyang right crankcase o right crankcase shell. So kailangan natin i-controlin yung transmission na hindi sasama pataas para hindi mawasak yung mga gear sa ating transmission guys. Para iwas aberya na rin at pag-delay sa ating trabaho. So yun, natanggal natin ang right crankcase. So hindi sumama yung crankshaft natin guys, no? So yung tinuro ko, yan po ang bearing na tatanggalin natin. Yan po ang bearing niya sa kanyang clutch. So yan, paano ba i-pull out ang ating transmission? O natin gawin guys, tanggalin ang pin. 2 pin sa kanyang gear drum.
So yan po kung saan na-connect ang ating shifting fork. Pagkatapos, unti-unti nating sikwatin ang kanyang gear drum assembly. So, iwalay mo natin ang kanyang shifting fork guys, no? Yan. Kailangan natin tanggalin ang kanyang gear drum assembly ng dahan-dahan para hindi natin mawawasak yung ating transmission. Okay, kapag nawasak ating transmission guys, asahan nyo, ma-delay ang ating trabaho, no? Kaya simple pa natin siya. So, kailangan natin i-maintain ang ating transmission na hindi mahiwala yung mga gears niya. So, napaka-importante po nito lalo sa mga nagdi-DIY. Siyempre, bago pa lang sa ganitong mga trabaho guys, no? So, yun, tanggalin natin ang kanyang gear drum. Tapos, next, ang kanyang dalawang shifting fork. Tandaan niyo lang kung paano ang posisyon ng shifting fork guys. Maliit po at malaki ang kanyang shifting fork. Yung maliit sa kanyang main shafting, yung malaki naman ay sa kanyang counter shaft. So, pwede na natin tanggalin ng buo ang kanyang main na shafting sa kanyang transmission para masilip na natin ang sitwasyon ng kanyang needle bearing. Kasi dyan po nakalocate sa ilalim ang kanyang needle bearing. Check na natin ang dulo ng kanyang transmission guys kung hindi ba napudpod. So, goods naman. No? Kadalasan kasi yung mga naka-experience ng ganito no, napiktuhan ang dulo ng ating transmission. Kapag matagal, pinalitan ng o in-overhaul ang kanyang makina. So, goods naman. No? Buo pa rin ang kanyang washer. Ibig sabihin, hindi talaga ito na nasubrahan ng gamit or napatagal ang pagpaayos sa motor bossing. So, check natin ang kanyang needle bearing. So, i-zoom natin ng kaunti ang ating camera at ilawan natin, no? Kasi medyo madilim sa part na yan. So, yun guys, klaro. Wasak ang kanyang needle bearing. Naupod. Nawala yung mga stick bearing sa loob ng kanyang needle bearing guys. So, meaning to say, may problema talaga at need natin siyang palitan. Kapag mga reel type no, ng mga ganitong makina guys, kadalasan sinasuggest ko is convert na lang siya ng ball bearing kung may budget lang. Pero kung wala, back to stock na lang tayo guys. Since itong motor naman niya is single type no, at hindi niya ginamit pang sidecar. So pupukin natin ng kaunti ang kanyang transmission, yung counter shaft medyo may pagkatigas guys no. Tuntiin na natin kasi first time pa ito nabaklas sa kanyang makina. So, goods naman ang kanyang counter shaft. So, pwede na natin baliktarin ang kanyang crankshaft guys para mabunot natin yan at mapukpok natin patalikod. So, yung bearing din ng kanyang counter shaft guys, no, hinawakan ko siya tulad ng kanina. Maalog din, need na natin yung palitan. So, dalawa ang papalitan natin guys, yung clutch na bearing at saka sa bearing ating sprocket. So, dito na part nito guys, pukpukin natin ang kanyang stick bearing patalikod. So, yun, natanggal na natin siya at nahulog sa ilalim. So, makita na natin ang sitwasyon o buong sitwasyon ng kanyang needle stick bearing. Ang tanong kung saan ba napupunta yung mga stick bearing guys, medyo nawala po sa kanyang kalalagyan. No? Hindi ko alam, baka nahulog na yun o nasama na sa pag-change oil ng kanyang makina. Yun, wasak oh. Kung may budget lang, sana mas maganda i-convert siya ng ball bearing. Ito yung kadalasang ginasuggest ko sa mga motor guys eh. Kapag gusto talaga ng pangmatagalan. Since wala namang budget si bossing at yung sinuggest ko lang sa kanya is papalitan na natin kung ano ang sira ng kanyang motor. So yun po, papalitan natin no. At siyempre yung bearing niya. Sana ba yung bearing niya? Yun. So kailangan natin siya pukpukin. So ang pag-pull out niya guys no, sa clutch na bahagi. Dito sa loob natin siya pupukin sa kanyang makina. Since ang kanyang stopper naman is nasa clutch na bahagi ng kanyang makina guys. So pupukin lang natin siya. Buti na lang itong bearing ni bossing ay hindi nawawasak ng tuluyan. No? Usually kasi yung mga worst case scenario nito mas nawasak pa yan. Nawala yung mga bulitas. Buti na lang ito ay buo. Pero kaya lang maalog na siya. Dito na natin siyang palitan. Para yung needle bearing na kabit natin is maganda yung ikot guys no. Dapat yung dalawang part na yan ang papalitan natin. So goods din ang ikot ng kanyang crankshaft naman. No? Check na rin natin ang kanyang bearing guys. Ang numero ng kanyang bearing before natin kalimutan ay 6203. So yun. Itong dalawang ito ang papalitan natin. Ito yung dahilan kung bakit nagkaroon ng lagutok ang kanyang clutch. Kapag piniga, nawala yung ingay. Pero kapag hindi nakapiga, umiikot ng bilis ilalim, nagkaroon siya ng ingay guys na lagutok. So, pumunta tayo sa bayan, bibili tayo ng needle bearing
dalawang 6203 oil overhauling gasket at saka liquid gasket, no. 2 hours later. So ito na siya, tapos na malinis natin ang kanyang crankcase. At ito yung tatlong Wow! pesa na papalitan natin, guys. Dalawang 6203 kasi maalog na, guys, no. Ito yung bearing ng kanyang sprocket sa kanyang countershaft. At ito naman yung bearing ng kanyang clutch housing. So ito yung papalitan natin, guys, ang kanyang needle stick bearing kasi ito yung pinaka-issue, no. At ito naman yung Okay. bagong bearing na nabili natin. So ito yung sukat natin, dalawang bearing na palitan, 6203. Magkapareha po ang clutch bearing natin at saka bearing ng ating countershaft sa ating sprocket. So ito naman yung bagong stick bearing natin, guys. Pagmasdan nyo, ganito po ang itsura ng ating needle bearing na hindi sira. Needle bearing pala, guys. So yun, ito naman bearing na sira. Nauubos ng kanyang stick bearing sa loob kaya gumigiwang-giwang ating transmission. So kapag normal na andar ay lumalagot to kasi nga gumigiwang-giwang sa loob. Pero kapag pinigilan ng ating clutch ay nawala ang kanyang lagotok. So yun po ang dahilan, kundi ang kanyang needle bearing. So I install ang needle bearing, napaka-basic lang, no. Siyempre pinalabas natin sa likuran, pinupuk natin, guys. Ito naman, no, sa loob natin siya pupukin. So ganito lang, no, napakadali lang. Kukuha lang kayo ng axle, tapos pupukin nyo lang. Dapat yung needle bearing natin, guys, ay nakalabel sa likuran, no, para maganda po ang kanyang posisyon. So, ano lang, unti-unti natin siyang pupukin. Wala natin siyang persahin, baka mabasag o masira yung stick sa loob. So, yun. Ganun lang, guys. Tapos, check nyo sa likuran kung naging okay na ba ang kanyang posisyon. So, check muna natin, guys. Saka natin pupukin ng diretsahan. So, yan. Check muna natin. So, yun. Kulang ng kaunti, guys. Hindi, kulang pa ng kaunti, no? Kailangan i-label natin siya para pamantay yung transmission natin sa loob ng ating makina. So yan, konting pukpok. Check natin ulit. Yun, kulang pa rin ng kaunti, guys, no. Kailangan label talaga siya para pantay yung pag-setup natin sa ating transmission. So check ulit. So yun, guys, ox na siya. Pwede na natin i-set up ang dalawang nating shafting sa ating transmission, guys. Before natin ilagay ang dalawang shafting ng ating transmission, kailangan natin ilagay ang ating 6203 na bearing sa kanyang crankcase. Kasi pinalitan din natin siya ng bago, guys, no? Kasi yung na-check ko siya is parang nagkaroon siya ng alog o gewang. So maninigurado lang tayo, no? Kasi baka sayang ating pag-overhaul once na magkaroon ng problema sa kanyang sprocket. So, ito na yung opportunity na dapat ating gawin, na magpalit din tayo ng bearing sa kanyang sprocket para isa lang ang gastusin mo. Ibusin kung sakaling bibigay yung bearing ng kanyang sprocket. Siyempre 6203 din ang bearing niya, guys. Kunting pokpok lang, unti-unti yung papasok. Ganun lang. Napakadali naman siya ibalik, guys, no. Kapag tapos na natin ilagay yung 6203 na bearing niya sa kanyang crankcase sa ating countershaft, ang next naman nating ilagay na bearing is yung sa right crankcase na natin, guys, kung saan nakapalikod yung clutch housing natin. Check natin yung bearing kung goods lang pagkabit natin. So yan po ay manamanong pokpok lang. Siyempre lagyan din natin yan ng counting oil, guys, para smooth yung pag-ikot ng ating bearing, no. Konting langis lang. Ayan, ayos. At siyempre langis din ang ating stick bearing. Pasensya na kayo sa mga manok. Napakaingat talaga, guys. Sige, okay lang yon. Ang importante is magawa natin ng voice over ang ating video. So, goods na siya. Ang next naman is yung bearing ng ating right crankcase. So, dito natin siya ipasok, guys, sa labas ng ating crankcase. Kasi meron niyang stopper, no, sa loob. Meron siyang stopper. So, dito sa labas natin siya ikabit. Kasi meron din yung stopper sa ibabaw na ang bearing, guys. Yung parang plate na tinanggal natin. Tinanggal natin yung kanyang bearing. So, siyempre, konting pukpok lang. Yun naman talaga ang paraan para makabit natin yung mga bearing. 6203 din ang bearing ng ating crankcase, guys, ha. Siyempre, ulitin ko lang, baka may magtatanong kung anong sukat ng bearing na yan. At siyempre, yung bearing naman ng ating crankshaft, yung dalawang bearing ng ating crankshaft ng Bajaj C200, baka meron din magtatanong. Yan po ay 6304. Dalawang 6304 po ang bearing ng ating crankshaft. So, goods na ikabit na natin siya. Siyempre, lagyan natin ng kaunting pangpadulas ang ating bearing.
Yan. So, siyempre, ang next ito guys, ay ang mag-set up na tayo ng ating dalawang shafting ng ating transmission. So, dito sa part nito, siyempre, tuturo ko sa inyo guys, mga simpleng tips at paraan kung paano natin ikabit ang ating dalawang shafting. Okay. So, lagyan natin ng kaunting papadulas. Unahin muna pala natin guys, ang kanyang crankshaft, no? So, napakadali lang naman ikabit yung crankshaft niya guys, kasi hindi na natin gamitan pa ng blowtorch. Kasi malambot lang po ipasok yung crankshaft ng Bajaj CT100. Both side, left at saka right side crankcase. Hindi siya mahirap ikabit talaga guys. Pwede rin natin siyang kamayin ng dandahan. Alugin lang natin ng konti. Automatic, makakapasok yan ng dandahan sa ating crankcase shell. Di katulad ng ibang mga makina na kailangan pa natin gumamit ng blowtorch, tulad ng XRM na 125, MIUI, yung matitigas na bahagi ng ating crankcase. Pero sa Bajaj CT100, no need na. Pwede natin siyang alugin, dandahanin na natin guys. Yun, di ba? Pumasok na siya. So, kailangan smooth din ang pag-ikot ng ating crankshaft. So, kapag goods na siya, dito na tayo magsiset up ng ating dalawang shafting ng ating transmission. Tinanggal ko yung second gear ng ating counter shaft guys, no? Ang purpose ito, para hindi tayo mahirapan ipasok yung gear drum natin. Saka natin yung ikabit pag once na set up natin yung dalawang shafting, gear drum, shifting fork, at saka pin. Saka natin ikabit last yung port gear. Pinira sa inyo guys kung anong mga diskarte nyong unahin nyo. Pwede nyo isabay kabit. Wala namang mangyayari. Importante is may balik nyo ng tama ang inyong counter shaft at main shaft ng inyong makina. So, depende na sa inyo kung anong mga diskarte nyo. Nasa inyo yan kung gagayahin nyo. Pero, uks naman guys, no? Kung gagayahin yung diskarte nyo. Kasi kita nyo naman, hindi tayo mahirapan na ikabit ang ating dalawang shafting ng ating transmission. So, sabi natin ilaglag ang dalawang yan. So, wala pa niyang free wheel guys, wala pa niyang neutral hanggat hindi natin may kabit yung gear drum natin. Kasi doon natin makukuha ang neutral ng ating dalawang transmission. Once nakabit na natin ang dalawang shifting fork, at the same time, mailagay na natin ang ating gear drum. So, balik na rin muna natin yung crankcase kasi dito natin isisiksik o suksok o ipapasok ang ating dalawang shifting fork sa ating counter shaft at saka sa main shaft. So, nakabit na natin ang dalawang shafting natin. So, ikabit na natin ang ating maliit na shifting fork, yung parang may slide sa ilalim ng ating gear, sa third gear ba yun? At syempre, ikabit din natin ang ating isang malaking shifting fork sa ating counter shaft. So, yun, ilagay natin side by side yung shifting fork natin guys. So, dito naman sa ating gear drum, dapat nakatuon ang ating, yung palatandaan ng ating neutral. May palatandaan ng ating neutral dyan guys, neutral switch na kinabit sa ating crankcase na parang umuusling metal na merong nakakontak dyan na kung saan yung gear drum natin is meron din siyang palatandaan o parang butod yung maikling metal na nakaumbok sa ating gear drum. So kapag nakaharap yun ang dalawa, so yan guys, yan, yung tinuro ko, dapat yung umbok na yan at saka yung nakaumbok sa makina, yung parang switch ng ating neutral switch, so dapat nakaharap ang yan. So kapag nakaharap ang yan, madali nyong ma-access ang dalawang shifting fork ng ating main shaft at saka counter shaft. So kapag ma-access nyo ng dalawang yon at malagay nyo sa tamang kanal ng ating gear drum, mabilis natin makuha ang ating neutral position ng ating shafting. Ganun lang kadali guys. So unti-untiin mo natin iangat yung mga gear natin guys, no? Para hindi tayo mahirapan, mailagay yung parang kamay o parang yung hinawakan ko guys, para unti-unti natin iangat at mailagay natin sa kanal ng ating gear drum. So, dyan natin kasi papatong yung magiging shifting fork natin. So, yung palatandaan guys, dapat yung dalawang nakaumbok na yun is magkaharap yun. Kasi yun po ang neutral ng ating transmission. So, kapag naging okay na yung gear drum, saka natin iangat yung dalawang maliit na shifting fork. Unahin natin yung sa ating main shafting, yon. So, pag may angat na natin yan at makikita tayo ng kanal, doon natin ilagay yung ating shifting fork na parang may nakaangkla na maliit na pin. So, iangat natin ng kaunti at ilagay natin sa kanyang kanal. So, yan, tinuturo-turo ko guys, tinuturo-turo. So, niangat mo natin ng kaunti Tapos, kapag naiangat na siya at nilagay na sa kanal, saka natin ilagay yung pin. Dapat nakakoincide dyan sa butas. Kasi may butas po yan may butas. So, naging okay na siya. Ang next naman, yung ating main shafting. Iangat natin yan kung saan nakaposisyon yung kanal na paglalagyan niya. Yan po mga shifting tips kung paano magkabit ng shifting fork sa ating gear drum. So yun, ilagay natin yung shifting fork natin. So kapag may lagyan na yan guys, automatic mag-coincide yung butas na paglalagyan ng ating pin.
So yun, goods naman siya. Nilagay na natin yun sa kanal. Yan. Siyempre dito natin ilagay ang kanyang pin. Saan ba yung pin? Lagay na natin yung pin. Yun. So, pagkatapos na ikabit na natin yung lahat, ang kulang lang yung port gear. Ilagay natin yung port gear, guys. Yun. O, diba? Kita nyo, diba? Umiikot-ikot na ang ating mga gears. At nakapasok na ang ating sinasabi nating neutral position ng ating mga gears. Okay na ang ating mga gears. Pwede natin ikabit ang kanyang second gear ng ating counter shaft, guys, nung tinanggal natin yan. So, huwag niyo kalimutan, mayroon niyang bushing sa gitna. So, para may kabit yan, kailangan natin iangat yung gear drum natin ng kaunti. Kasi yung gear drum natin, guys, mayroon siyang parang payong na ubilog sa ibabaw. So, masasagi ang ating gear kapag hindi natin iangat. Yun po ang purpose kung bakit tinanggal ko yung malaking gear na yan na segunda, no? Kasi na kayo, guys, napakaingay talaga ng ating kapitbahay na manok. So, yan. Saka natin ilagay yung bushing sa gitna kapag naging okay na ang ating gears. So, yun, di ba? Ikot-ikotin natin. So, yun pang palatandaan na naging okay na ang ating pagkabit ng ating dalawang transmission, guys. Kapag mayroon na siyang neutral. Tapos, kapag pinaikot-ikot natin yung dalawang shafting natin, guys, sabay-sabay din umikot yung mga gears natin. Yung tresera natin, yun, no? Tapos, yung segunda natin yan, si babaw, yan po ay segunda. Naka-engage po yan. So, every time nag-kick tayo, dyan po sumasabay yung kickstarter natin. Kasi dyan po na-connect yung shafting natin sa ating transmission. So, kapag nakakuha nyo ng tamang posisyon na yan, guys, alam nyo na, successful po ang pag-ibit ng inyong transmission. So, syempre, maglagay tayo ng mga pampadulas sa ating makina, guys, no? Lahat ng mga gears, lagyan natin ng counting oil. Kasi matagal-tagal din makapasok ang oil sa ating makina kapag ito ay umaandar mas. Maglalagay natin ng counting oil, pati na rin sa ating crankshaft assembly. Maglalagay natin ng counting pampadulas. Siyempre, no? Huwag natin kalimutan yan. So, kapag naging okay na siya, maglalagay natin ng liquid gasket, treban, or kahit anong pampalagay nyo sa gitna kasi walang crankcase po, walang crankcase gasket pala ang ating makina. So, maglalagay mo tayo ng liquid gasket. So, ang ginamit ko, guys, ay gasket all. Ito ay kulay puti. Depende na sa inyo kung lagyan nyo ang dalawang crankcase o isang crankcase lang. Pero kung ako ang tatanungin, dalawang crankcase po ang paglalagyan ko, guys. Mas maigi na yon o mas mabuti na yung maninigurado tayo para iwas leaking sa ating center crankcase. Kasi napakahirap po kapag ang ating center crankcase ang magiging problema o sanhi ng ating pagkakabaktya. Baklas lahat, malala talaga. At syempre, oras natin is madadagdagan na naman. So, ngayon, kailangan siguruhin natin dalawang crankcase na lang ang lalagyan natin. Depende sa inyo kung ano nakasanayan. Basta ako, dalawang crankcase ang nilagyan ko, guys. So, syempre, lagyan na natin ng liquid gasket o gasket all ang ating makina. Pwede na natin ikabit ang ating crankcase ng dahan-dahan. Medyo may paka-virgin pa yung bearing yan, guys, no, sa ating crankcase, no? Kita nyo naman, diba? Medyo matagal-tagal din siyang bumaba ang ating crankcase. So, dandahanan natin yun. Yun, pumasok na siya. At konting diin pa. Yun. Di ba? Napakadali lang, guys. Ganun lang. Amazing! So, kailangan natin siyang baliktarin para ilagay natin lahat ng mga bolt na tinanggal natin, guys. So, yun. Ikot-ikotin natin. Goods naman. Siyempre, kung ating kalimutan, maglagay din natin ng oil sa kanyang bearing at saka sa kanyang oil pump. Yun. Lagyan natin ng kaunting pampadulas para paniguradong maganda ang ikot ng ating oil pump. So, saka natin balik rin ang kanyang makina. So, dito natin ilagay ang lahat ng mga bolt na tinanggal natin. As you observe, guys, di ba? Napakadumi po ng kanyang makina nung hindi pa natin siya binaklas. So, kita naman, balik brand new na ang kulay ng kanyang makina. Mga isang oras din ako nalilinis sa kanyang makina, guys, no? Nasa mga 50 pesos din, no, ang naubos kong gasolina sa kanyang makina. Kaya balik na natin lahat ng mga bolt at tanggal natin. Pag nag-iikpit tayo, guys, paikot-ikotin natin ang ating crankshaft kung gumagalaw ba ito o hindi. Kasi kapag hindi yan gumagalaw, dapat bawi tayo sa mga bolt kung saan dapat siya luwagan o higpitan para magiging smooth ang pag-ikot ng ating crankshaft. Pag once may lagyan natin lahat ng mga bolt sa kanyang crankcase. Tapos, kapag okay na yung mga bolt, lahat may higpit na, konting ikot-ikot sa kanyang crankshaft. So, goods na siya, guys. So, malapit na tayo sa katotohanan. Nasa mga 40% na tayo sa pag-assemble ng kanyang makina. Pag malagay natin lahat ng mga bolt sa kanyang makina, guys, ay syempre i-review natin ang ikot ng kanyang crankshaft, no?
kailangan natin i-check kung smooth bang ikot ng kanyang crankshaft at hindi ba ito nagkaroon ng pag-disalign. So goods naman siya. O gusto naman ang kanyang pag-ikot. So kulang na lang ay ang kanyang clutch, black cylinder head, at syempre guys, para makita natin ang kabuuang itsura ng ating makina, kasi muna natin i-assemble ang kanyang clutch. So next step ay i-assemble natin ang limang pinayan sa ating gear drum. Kasi yan po ang indicator ng ating transmission. Every time tayo nakakambya, dyan po umiikot ang ating gear drum assembly. Or yung change pedal axle natin. No? Galing sa neutral hanggang sa kwarta. So ang motor pala na ito guys ay hindi rotary. No? Ibig sabihin, kapag nakaabot ka sa kwarta, hindi siya pumapasok sa neutral. Nasa kwarta lang siya. Kailangan pa siyang ibalik sa third, second, first at saka neutral. Kaya ang motor na ito ay hindi rotary. Okay. Okay. So ilagay natin yung parang star nyo, no? Katapos yung change pedal axle, tapos yung bilog, katapos yung allen bolt. Yan. So huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe guys, no? Yung mga bago pa lang sa ating YouTube channel. At syempre ngayon lang napadpad. Kung sa tingin mong video ito ay malaking tulong sa pagsaayos at pag-troubleshoot at pag-solve sa problema ng inyong motorsiklo. Maraming salamat. So syempre kapag na-assemble natin yan guys, yung shifting na yan, kailangan ikot-ikotin natin siya guys, no? Para ma-feel natin kung pumasok ba ang neutral hanggang kwarta. Okay. So pagkatapos, i-assemble natin yung gear ng ating oil pump. Yun. So ipa-ikotin, no? Napaka-smooth. Pagkatapos yung buong clutch housing natin. Pagkatapos yung gear ng ating clutch housing. So may kunya yan guys, no? Yung oil pump gear at saka yung gear na yung pinion gear natin may kunya yan. Pagkatapos malagay yung gear ng ating clutch housing, yung pinion gear niya, higpitan na natin ang nut sa kanyang clutch housing. Pagkatapos ilagay natin yung mga spring. Tapos yung clutch plate lifter. Lagay natin lahat ng mga bolt. Tapos higpitan natin. Pagkatapos mahigpitan yan, ay next step, ilagay natin ang kunya ng kanyang centrifugal. So, hindi pwedeng walang kunya yan kasi mababasag ating centrifugal guys. Yan po ang parang stopper niya. Next step, kanyang washer, yung kanyang castle nut. Tapos higpitan natin. Next step is i-tightening natin ang 6 na bolt sa ating clutch housing guys. Para sure talaga hindi kakalas. Pagkatapos gasket na natin centrifugal. Tapos yung kanyang cover. So yun, no? Malapit na matapos ang ating pag-assemble sa kanyang clutch, no? So next step, ilagay natin ang kanyang clutch gasket. Kanyang crankcase cover. Tapos lahat ng bolt na tinanggal natin guys, kanyang clutch, ibalik natin. Okay.
Kapag mga replacement na clutch gasket, no, medyo may problema siya guys, nag-overlap siya. So mas maigi is, isa-isahin ang paglagay natin sa bolt hanggang makapasok ang lahat ng bolt sa bawat butas ng kanyang crankcase. Kasi maaring, kapag naghihigpit ka ng isang bolt, maaring yung mga part ng mga butas na yan ay hindi makapasok ang ating bolt. Kasi guys, nag-overlap ang ating gasket. Ang gasket na kinabit ko guys ay isang replacement, no? At hindi siya original. Kaya may overlap siya. Dito tulad ng original guys ay 0-0 talaga yung gasket natin, no? Walang overlap. Pagkatapos natin malagay lahat ng mga bolts sa ating crankcase guys, ay try natin i-kickstart, no? Kung smooth pa paikutin ng ating crankshaft at parang walang nakasabit sa kanyang makina. Try natin i-kickstart. Yan. Since natapos ng ating kalahating bahagi ng ating makina. So yun, no? Napaka-smooth, diba? Ang bilis ng ikot ng kanyang connecting rod. So next step is ilagay na natin ang kanyang timing chain. So ulitin ko lang guys, no, ang sukat ng timing chain ng ating Bajaj C200 ay 88 po ang haba or 88 ang kanyang length. Yun po kataas ang timing chain ng Bajaj C200. Okay. Pagkatapos sa kanyang guide sa kanyang timing chain. At dalawang tensioner chain guide. Dalawang chain guide niya. Siyempre, impact drive, no? Para sure bolt talaga hindi kakalas ang ating mga bolt. Yun. So, next step is lilipatan tayo sa kanyang cylinder block. So, kabit natin ang kanyang gasket. Next step is ang kanyang piston, no? So, lagyan natin ang kanyang piston pin. So, remind ko lang guys, no, huwag kalimutan ilagay yung piston lock, no? Every time nag-assemble tayo ng piston saka piston ring sa ating cylinder block. Napaka-important na i-review talaga natin na nakalagay yung dalawang piston lock natin, no? Kasi maaari kasi nga sa pagmamadali natin, maaari tayo makalimutan yung mga lock. Iyan po ang pinaka-importante kapag tayo ay nag-install ng piston sa ating cylinder block. So, syempre, pampadulas, no, lagyan natin ng kaunting oil. Tapos, yung ring ingap natin piston guys, dapat hindi yan makatabi. Yung dalawang compression ring natin, yung isa is nasa ibabaw, ang kanyang buka, yung isa naman is nasa ilalim. Kasi yung mga rings natin guys, sa loob ng ating liner, ay unti-unti yung umiikot habang tumatagal na nag-ups and down ng ating piston. So, yun po ang obserbahan ko. Mas maigi is, may gap silang dalawa. Kahit yung mga oil ring natin at saka expander ring is, dapat hindi sila makatabi yung mga ring ingap. Para maiwasan natin na magkaroon ng usok o magkaroon ng leaking ng oil papasok sa ating palabas sa ating cylinder head. So yun ang dahilan kung bakit magkaroon naman ng puting usok ang ating motor. So yun mga advice ko lang guys na dapat ulit-ulitin na natin para na rin to sa mga bago lang at nagpaplanong mag-DIY sa kanilang motor. Okay. Before ko makalimutan ay siyempre shout out sa ating mga solid subscribers at followers natin sa Facebook. Maraming salamat po sa inyong lahat. At lalo na sa ating mga silent viewers dyan. God bless at saka ride safe. Kapag ma-install natin yung piston sa ating block guys, necessary po talaga na itap natin ang ating piston para mapabilis ang ating pagkuha sa timing. Okay. Yun. Pagkabit ng piston, iangat natin siya at i-level sa ating surface ng ating cylinder block para nakatap na siya agad. Yun, no? Kunting punas sa sobrang oil. So next step is ilagay na natin ang kanyang stator coil, no? Tatlong Allen bolt. Pag magpita natin ang tatlong Allen bolt guys, next step is ang kanyang punya sa kanyang crankshaft.
sa kanyang magneto yan guys. Pagkatapos ilagay yung kunya, next step is ilagay natin ang kanyang magneto. Okay. Pagkatapos ng magneto, kanyang washer at saka yung nut. So pwede na natin ilagay yung gasket niya at saka yung cover ng kanyang crankcase guys. Pagkatapos ng gasket, yung crankcase. So ganun lang. Pagkatapos nyan is lipat tayo sa kanyang cylinder head. Kapag malagay na natin yung washer at saka yung nut. Okay. So ito yung pinaka last part guys, no, yung kanyang pag-install ng kanyang cylinder head. Siyempre yung Okay. cylinder head gasket ay dinikit ko na sa kanyang cylinder head guys. Para nito yung mahirapan, ilagay yung kanyang gasket sa kanyang dowel, no, kasi tayo lang mag-isa nag-assemble at walang tagahawak ng timing chain. Mas maigi is padikit na natin yung cylinder gasket sa kanyang cylinder head. So ilagay natin lahat ng stud bolt, no, yung dalawa sa tagiliran at saka yung apat sa ating makina. So malapit na matapos ang trabaho guys. Ang kulang na lang ang pag-install ng kanyang camshaft sprocket. Wow! So titinin lang natin, no, gamit ang ating power handle. Mata-mata lang yan guys, o estimate lang. Pag-ipit na cylinder head. Yung sa tingin nyo ay mahigpit talaga. So next step is ikabit na natin ang kanyang camshaft sprocket. So siyempre guys, dito no is mag-timing na tayo, no. Dapat naka-coincide yung timing ng ating magneto at saka yung camshaft sprocket, no. Para one click lang ating motor. Ito na may harapan pang panda rin. Siyempre ituturo ko sa inyo guys, no, kung paano ang tamang posisyon ng ating timing mark, no, sa ating camshaft at siyempre sa ating magneto. Pagkatapos ating malagay yung kanyang timing chain. So lagyan na natin ng bolt. So ito na guys, na-install natin ang kanyang camshaft sprocket at saka yung timing chain. At ito na natin makita yung timing, no, yung timing mark ng ating magneto at saka timing ng ating camshaft sprocket. So since nakatap ng ating piston matic na guys, no, timing na lang ng ating camshaft sprocket na nakatap at saka yung magneto natin. So yan po yung timing natin guys, may guhit na yan. At syempre yung arrow sa ibabaw, no, at syempre yung guhit na yan ng ating timing mark, nakatabi ng ating letter T. Yan, dapat naka-coincide yan. Para automatic, nakatap ng ating camshaft sprocket. Ito na guys, tapos na natin ma-symbol ang kanyang buong makina. Ito ang kanyang preview. Wow! Napakalinis ng tingnan. Di katulad ng una, napakalumi, di ba? Hindi na siyang ibalik sa kanyang motor. Para mapaandar na natin guys. A few minutes later. So ito na nga, no, napalik na natin ang kanyang buong makina sa kanyang motor. Siyempre guys, no, para makompleto ating trabaho ay kailangan iparinig ko muna ang tunog sa inyong makina pagkatapos natin siyang overhaul. Kaya iuna natin ang kanyang susi para mapaandar na natin. Let's go! Balikbaran nyo na ang tunog ng kanyang makina guys. Napakaangas. Yahoo! Kapag nakapiga ang kanyang clutch, goods ang tunog. Lalo na lang sa hindi nakapiga ang kanyang clutch, normal lang ang tunog. Iyon, no? Oh my God! Wow! Kaya apakan natin ang kanyang change pedal guys kung pumasok ba ang first to fourth gear, no? Primera, goods. Segunda, goods. Pasok. Tercera, goods. Pasok din. Kwarta, yun. Pasok lahat guys. Okay ang pagkasiwala natin sa kanyang transmission. Kaya back changer na natin para sa kanyang neutral.
Ayan guys, okay ang ating pag-symbol ng kanyang makina at wala tayong aberya, no? Goods din ang tunog ng kanyang makina. Siyempre yung mga pinalitan natin, dalawang bearing, yon 6203 sa kanyang makina, sa kanyang engine sprocket at sa kanyang transmission. Pati na rin return spring, pinalitan din natin guys kasi naputol yan at hindi na bumabalik. So yun, goods na rin siya at wala ng katali-tali na rubber. At siyempre yung needle bearing, no? Sana may tutunan na naman kayo sa ginawa kong video ito. Maraming salamat at siyempre, see you sa aking next video. Ride safe, God bless. Shout out sa ating napakasipag na mekaniko. Ayan.